Sa Subic sa Zambales, tuluyan ding umapaw ang isang ilog at nagdulot ng pagbaha. May live report si John Consulta. John? Jessica, dahil sa walang tigil na pag-uulan itong mga nakaraang araw, ay tuluyan na ngang umapaw itong Santo Tomas River sa Subic, Zambales na nagdulot ng malawakang pagbaha. Walang sinayang na sandali ang mga pulis, rescue teams at volunteers sa Subic, Zambales matapos umapaw ang Santo Tomas River at mapunta ang tubig sa subdivision at mga residential area. Sa sobrang taas ng tubig, mga payloader at rubber boats na ang ginamit para sagipin ang mga stranded gaya sa Santa Monica Subdivision. Sa bungad pa lang ng subdivision, lubog na sa baha ang mga sasakyan. Ang ilang residente, kanya-kanyang diskarte para makalabas ng kani-kanilang bahay. Sa loob ng subdivision, kahit saang kalumingon, ang malalaking mga bahay, lahat lubog sa hanggang dibdib na baha. Tinungo ng sinamahang rescue unit ng GMA News ang bahay na ito. Maingat na inilalayan ng rescuers ang isang ina at ang kanyang 3 buwang sanggol. Sobrang pahirapan nga ito nagaganap nga ng rescue operation dito sa Subic, Zambales. Kabilang na nga rito itong ilang buwan pa lang na sanggol na pilit na nire-rescue ngayon ng mga tauhan dito sa Subic para mailigtas sila mula sa kapamakan ng pagbabaha. Pahawak po ng bata, ma'am. Laking pasalamat ng ina nang mailabas nila sa wakas ang kanyang anak. Sobrang takot daw ang inabot nila sa biglang pagtaas ng tubig sa loob ng kanilang mga bahay. Salamat at tulungan kami. Nakalikas kami sa baha. Nasagip din ng rescue team ang isang batang babae na bagong opera. Maingat siyang inilabas para hindi siya mabasa. Sunod na pinuntahan ng rescue teams ang bahay ng isang residenteng foreigner. Matapos maipasok ang rubber boat ng rescue teams, maingat ay sinakay ang naka-wheelchair na foreigner. Para hindi matangay ng malakas na agos, itinali na sa payloader ang rubber boat at hinila palabas ng subdivision. Bago tuluyang makalabas, sinaklolokan pa namin ang ilang senior citizens sa bahay na ito. Isinakay sila sa likod ng mga rescuers, saka inilipat sa payloader. Kahit nanginginig na sa lamig dahil sa pagkakababad sa baha at ulan, tuloy pa rin ang rescuers sa pagsagip sa mga residente. Kailangan as much as possible, ma-rescue na yung mga bata, yung mga iba pa para at least dumiliman, safe na sila, mailabas natin sa labasan. Sir, bakit mahalaga na mailabas itong mga elderly, may kapansanan? Kasi critical yung lugar nila. May possibility pa na lumaki ang tubig dahil nga sa hindi pagtigil ng ulan at nahihirapan nga tayo sa pag-rescue. Sa kabila ng peligro, meron pa rin ilang residenteng nagmatigas at nanatili sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay. Pero ang mga otoridad ayaw sumugal. Patuloy daw sila magbabantay para malaman kung kinakailangang ilikas ang iba pang naiwang mga residente. Sa gitna nga ng ating pagbiyahe, Jessica, ay ating nadaanan itong mga maliliit na pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng SC Tex at Olongapo City. Patuloy din ang pagkataas ng tubig sa ilang bahagi ng Olongapo City at Subic, Zambales. Dala na rin ang masungit na panahon na ramdam na, Jessica, sa buong bansa, buong probinsya. Okay. Jessica. John, dahil impassable ang most parts of NLEX sa maghapong ito, medyo cut off ang Subic at Olongapo. Totoo yan, Jessica. In fact, tayo mismo nahirapan talaga tayong gumalaw doon sa ating lugar na pinuntahan. Dapat nga, Jessica, diretso tayo sa lugar ng Bataan. Pero doon pa lang sa bahagi ng Dinalupian, talaga naman kahit yung mga 10-wheeler truck ay hindi na nga nakausad dahil sobrang taas na nga ng baha. Kaya napilitan tayong umatras dito sa may bahagi ng Pampanga. Pero ngayong gabi ay pipilitin natin pumasok sa loob ng Bataan para nga makita din natin diyon kung ano yung pinakasitwasyon sa lugar na yun sa mga oras na to, Jessica. Okay, kasi kung cut off ang NLEX, hindi ka pwedeng makadaan through, if you're coming from Olongapo at kailangan mong dumaan sa Pampanga, hindi ka rin makakatawid ng NLEX dahil baha. Pag iikot ka naman from Zambales to Pangasinan, pagpapunta ka ng Maynila, hindi ka pa rin makakaproceed ng Maynila dahil dadaan ka pa rin ng NLEX and even SC Tex na kamo, baha na rin.
Tama yun, Jessica. No? Doon sa SCTEC sa parts ng, particularly doon sa area ng Dinalupihan, yung ating napansin ng medyo umapaw na nga yung baha. Sa ating unang pagsipit, akala nga natin na lawa yun. Pero sa ating pagkatanong, sinabi nila na umapaw na yun, na baha. At wash out na yung mga farms at mga palaya doon nga sa area na yun. Kung kaya't patuloy na nahihirapan ang paggalaw ng mga motorista sa bahaging ito ng Central Luzon, Jessica. Okay, at ang bad news, John, sabi ni Mang Tani, no, based on data from Weather Central, paakyat yung masamang lagay ng panahon dahil pag nag-landfall daw yung si Haikui dun sa China, mahihila nito pataas yung masamang panahon, papunta dyan sa parts of Central and Northern Luzon. Tama ka doon, Jessica, kung kaya nga sa latest nating information na nakuha sa ating mga kausap dito nga sa may bahagi ng Subic, Zambales, particular ito kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, ay talaga na nga nilang tinututukan itong ilang mga munisipalidad sa bahagi nga ng Subic, Zambales dahil talaga naghihirapan na raw sila na makumbinsi, mailikas nga itong mga kababayan natin na mayroong mga second floor dahil tiwala sila na hindi naman sila aabutin ng tubig. Pero based doon sa feedback na nakuha natin, Jessica, doon sa mga officials sa bahaging yon, mas malala para sa Ondoy itong nangyayari sa kanila ngayon, kung kaya't patuloy sila magbabantay, lalo pat inaasahan ang pagbagsak ng ulan sa buong magdamag. Kaya naka-alerto na sila at handa silang magpalikas kung kinakailangan, Jessica. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan, John Consulta.